Hello mga ka-legit Davercads, panabagong updates kung saan isang empleyado ng tape ang tumakbo na abroad. Aba, nung tatago na ata. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magsimula, nais ko po muna of course ipaabot ang aking pasasalamat at congratulations sa lahat ng mga legit Davercads po natin na talaga namang nakipaglaban, sumuporta at hindi tumigil na makuha natin yung justice para po sa TVJ dahil talaga namang ito na po yun, no? At this time, maraming salamat po sa palagian ninyong panonood. Yan. So, naiulat ko po sa inyo sa other channels po natin na nagsisimula na po ang investigasyong ginagawa ng BIR patungkol po sa tamang or kung talaga bang tamang nakakapagbayad ng buwis at ito pong Tape Incorporated at ang Halushos. Pero according to Mr. Bullet and John Halushos na nakapagbayad naman daw sila at magpapakita sila ng mga resibo. Kasabay nito ay inulat din natin sa inyo na inoopera ng GMA itong si Mr. Michael B. na siyang maging kapalit at magpuproduce ng panibagong noontime program ang GMA7 kung saan ay ito po ay parang pinabulaanan ang ilan sa mga balitang nagkalat ngayon na nagkaroon na raw ng pirmahan ng kontrata itong si Willie at ang GMA. Wala pa pong ganong pangyayari, no? So medyo tayo doon, tagilid tayo doon. Ang tangi lang pong nailabas ng Rappler, no? Rappler po ang naglabas nito at confirm na tinatap daw di umano ng GMA Network ito pong si Mr. Michael B na dating Davercads na maging host ng nasabing noontime program. Pero hanggang sa ngayon wala pa naman pong sagot na inilalabas si Michael B patungkol sa offer. And this time ito na nga dahil na pag-uusapan nga itong si Mr. Paulo Contis na dating tumatayong abogado ng Tape Incorporated na tila baga nag-abroad. Masama daw di umano ang loob sa pagkakasibak ng kanilang showtime or noontime show. Ilang beses nating kinulit si Paulo Contis na magbigay ng pahayag sa pagkasibak ng tahanang pinakamasaya pero nakiusap itong wag muna. Obvious naman na masama ang loob ng kapuso aktor pero ayaw na raw muna niyang magsalita. Baka sa tamang panahon ay magsasalita na rin siya pero hindi raw muna sa ngayon. Nasa ibang bansa si Paulo Contis at siguro kasama si Yen Santos. Malapit na kasi ang birthday niya kaya baka birthday vacation na niya muna ito. Wala pa raw siyang alam kung ano ang plano ng Tape Inc. at kung anong ibig sabihin nilang see you again sa inilabas nilang statement. May narinig kaming may pinaghahandaan na raw ang GMA7 ay puproduce nilang noontime show. Ang team ng All Out Sunday at TikTok Lock ang narinig naming naggagawa nitong noontime show ng GMA7. Totoo kayang may isasali silang host mula sa tahanang pinakamasaya? Ayaw lang sabihin sa amin kung sino ang mga ito. Pero syempre dun po in reality hindi po yan si Paulo, no? Dahil isa yan sa mga inaayawan ng mga advertisers mula po nang naging punching bag at naging ang dami niyang mga sinasabi against TVJ. Kaya po isa siya sa mga parang dahilan kung bakit nagsilayurin yung mga advertisers. At sinasabing si Paulo din ang isa sa mga parang tumakbo na ng abroad, nagtago na, no? Parang umiwas na sa bashing or ano pa man. Maging po si Mr. OG Diaz ay tinabla nitong si Mr. Paulo Contis kahit po tinanong siya patungkol sa issue ay ayaw niya rin pong maglabas ng kanyang saloobin. According to OG, sinabi ni Paulo sa kanya na kung maaari ay hindi muna siya magbibigay ng kanyang saloobin patungkol sa issue. So, ang ginawa ni Paulo, nag-abroad muna. So, ayaw niya po na ma-interview, ayaw niya na mabash na naman. Pumangit na naman yung image niya, na talaga naman pangit na in reality dahil sa hindi niya pagbibigay ng suporta sa anak niya. So, panoorin natin ang buong ulat ni Manay Christopher Min sa kanyang Showbiz Now na. Let's watch this. Walang kasaya-saya. Ngayon, tahanan walang pinasaya. Okay, ano ngayon? Kaya ito, pag-usapan natin. Hindi kasi nanunukala yung mga tao. Kasi di ba, ang unang salbo ng show nila, di ba, nung una pa, 8 bulaga pa sila. So ano-ano mga hinahanas ito ni Paulo Contis, di ba, talagang ang tapang-tapang niya. Pati yung mga kusino, pinapatulan niya, mga baser, sinasagot niya. Pambala sa kanyo ng Tape Incorporated. Tapos, di ba, nang nagpumalit na ng pangalan, tapos si bumirang sa kanya. Bumirang sa kanya. Oo, bumirang sa kanya at saka iyakin pala siya. Ay, hindi naman natin nakita sa camera. Ano ba ginawa niya? Ay, siyempre, alam mo naman yung
mga, sasabihin natin yung mga plastic ng mga tao, hindi naman talaga ipapakita Hindi sa magpapakita. publiko. O hindi magpapakita sa publiko na siya iiyak, na siya nalulungkot. Kuya, pagtalikod yan, gusto niya kasi masulo lang. Kaya nagtatakbo sa loob ng dressing room. At doon naghumagulgol. Correct. Kaya ang komento ng ating mga kababayan, o ano ngayon, di ba? Hinahanap siya. Attorney No Oo. Case, kumusta ka na? Di ba? Ikaw ang number one na talagang kumbong mato sa Tito Vic and Joey. Ganun na lang, parinig ka ng parinig, ang tapang-tapang mo. Ikaw ang ipinambala sa kanyon ng produksyon nyo. Asan ka na ngayon? Ano masasabi mo? Kaya pa ba? Ay, Yun yun ang na. tanong. Eto na ngayon, paano ngayon siya magpapa-interview? Ay, oo. Oo. Di ba? Sa kanya nabuslo lahat ng Oo. grabe, no? Ang dami-dami naman nila doon. Bakit sila lang ni Buboy Buboy ang talagang tinitira? Oo. Ang binibira ngayon. Oo. Eh kasi nga, sila yung kung makapagsalita, akala nila wala ng bukas. Walang katapusan. Oo. Wala ng katapusan. Parang ang feeling nila, ito na kami. Amin na to ang bola ngayon. Parang ganun. May awa-awa pa. Huwag na sila. Ako na lang. Okay. Ay, oo. Oo, di ba? Ano ginawa niya? Nung magsarado na yung show. Siyempre, umiyak na siya. Amano na siya. Parang nagsalita naman siya, pero malumanay na yung salita niya. Hindi na matapang na katulad nung una. Bumaba na ang Oo, tono. Bumaba ang tono niya. Parang, oo, parang nakikiawa. Gano'n naman. Di ba parang siya nakikiawa na gano'n na wala na kandisyon. Hindi, na-actual siguro na bigla din sila sa araw na yun. Meron pa siyang sinabi nung nagpapaalam na siya. Mula daw nung 1979. Ay, oo. Ay, puro pagbibigay na ng saya ang ibinigay ng produksyon. 1979. Oo, Bakit? Bahagi ba kayo nung 1979 ng Tito Vic and Joey? Kaya nga pinakipaglaban nila ang katotohanan at ang kanilang karapatan dahil mula sa 1979 ang titulong Itbulaga ay sa Tito Vic and Joey. Correct. Wala siya doon. Wala Wawalong buwan siya. lang kayo eh. Wawalong buwan kayo, di ba? At nasaan kaya siya noong 1979? Hindi pa siya tubuman lang. Totoo. Hindi pa siya tao. Kaya pagka ganyan, huwag kayong papayag na maging bala kayo sa kanyon. Kasi hayaan nyo sila, yung laban nila, ipaglaban nila yan, may mga abogado naman sila. Bakit ikaw ang kailangang tagatuga, di ba? Ba't ikaw ang nakikipaglaban? Ayan tuloy, ano nangyayari ngayon? Sa'yo nagbumerang lahat. Oo, Oo. ikaw ngayon ang aming kinakausap ngayon kasi ikaw lang naman din ang naringgan namin ng mga salita. Totoo, sila niya no? Ni Sila Buboy. ni Buboy Villar Oo. na sa pag-iyak eh, para bang nag-alaga ng 30 kalabaw eh, 17 ang namatay. Di ba? Parang gano'n. Nakakalungkot ang nangyari sa inyo pero hinahanap lang talaga kayo bakit ganon, nasaan ka. Ingat-ingat sa susunod. Iisipin ninyo ang inyong pwesto sa inyong kinaroroon ng programa. Walang panghabang panahon. Tama. Walang pwedeng magstay dyan habang buhay. Alam mo kung sa ano pa, parang sa pagdating sa showbiz, parang new fights pa silang dalawa ni Buboy. Neo. Oo. New fights pa silang dalawa ni Buboy. Kasi hindi nila alam mga pangyayari, di ba? Hindi ba nila alam sa mga show ng mga ganyan? Nandun ka na, bigla na lang Hindi pauwiin nila ka. ni-review ang kasaysayan Correct. ng Itbulaga. Masyado silang na-overwhelmed. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEds TV, and please do follow me on my TikTok account, DarEds TV. God bless everyone. See you on my next vlog.